Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong balita at si NBI Director Matibag. Ayon daw po kay Matibag, ay dapat daw po convicted na sa aligasyong grave threat ang ating Vice President. At siyempre po, tuloy-tuloy pong paninira nila sa Vice President na walang kamatayang sinasabing corrupt ang Vice President. Kung ano-ano pong aligasyon na hindi naman po nila napapatunayan at wala silang ebidensya. Fishing expedition. Hindi po ba yan ang lumalabas ngayon sa nangyayaring hearing sa Senado? Pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Mag-umpisa na po tayo at komentuhan po natin. Tulad ng prosekusyon, iginit ni NBI Director Melvin Matibag na dapat convicted na si VP Sara sa aligasyon pa lang ng grave threats. Sa usapin naman ng umano'y paglustay sa confidential funds, iginiit ng isa sa mga House Prosecutor na intensyonal ang paglima sa pondo ng bayan gamit ang mga peking pirma at pangalan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Malaking tanong para sa prosekusyon ng pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquet at iba pang naungkat sa paglilitis laban kay VP Sara. Katakataka rin para sa prosekusyon kung bakit pirmado ang mga acknowledgement receipts gayong alias o manong mga pangalan na ginamit ng mga tumanggap sa confidential funds. Ang pagtingin ho natin, talagang meron pong intent to deceive. Hindi ba? Meron pong talagang intent to talagang limasin yung pondo ng bayan gamit ang peking pangalan at mga peking pirma. Naniniwala. Nakita niyo po mga tambay kung paano po nila pamaliin at pasinungalingan. Ginagawa po nilang mali yung confidential intel fund, pati yung alias. Ginagamit po yan sa intel, sa intelligent. Di ba gagamitin mo alias? Kaya lang ginagawa pong tanga bobo ang mga Pilipino. Kung yung mismo nga senador na ng Malacanang di umano, si Lacson, ano sabi niya? Ginagamit po ang alias sa intelligent. Hindi pwedeng gamitin mo ang tunay na pangalan mo dyan at pirma. Alias. Pero pagdating po rito sa mga congressman na mga buhaya di umano, pasasamain po nila yan. Bakit hindi nila tanungin ang Pangulo kung hindi gumagamit ng alias ang kanyang mga intelligent? Sige nga, ito yung ginagamit mo nilang mga mag-iimbestiga dyan para mapasok po ang kaloob-looban ng mga sindikato, lalo-lalo po ang mga makakaliwa. Di po ba? Grabe, no? Grabe po mga tabay kung paano po nila sirain. At syempre po si Matibag, mga kabayan, dapat daw po convicted na ang Vice President sa grave threat. Grabe, no? Pero wala pa siyang napapatunayan hanggang ngayon. Wala pa. Yung sinasabi raw po na kinausap ng Vice President, kung siya'y machuchugi, ay hindi siya papayag na hindi machugi ang nagpachugi sa kanya. May condition pa yon. May condition pa yung sinabi ng Vice President. Hindi po ba? Pero yung sa kanya, hindi grave threat yung sa kanya, mga kabayan. Hindi grave threat yung kanya. Matino po siya. Direkta po siyang nagbabanta pero hindi po grave threat. Sa Vice President lang po. Ganyan po katindi itong tao, itong NBI Director na ito. Pakinggan po natin muli ang kanya pong napakahusay. Your Honor, can I comment? Yes, on that, Your counsel Honor? for the respondent. Your Honor, under... Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Bakit mo binopos? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano meeting lang gusto mo gawin? Ha? Attorney, Ano gusto mo palabasin? Nagpapasikap ka? hindi, attorney, Bakit mo pinost? Bakit mo pinost? attorney, si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek Dave. Wala akong May, pakialam kay Jason. Putang ina mo, ikaw ang kinakausap ko. kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Eh, putang ina kang gago eh. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Hindi nga ang sandali
bakit mo ko kailangan ano mo sa akin? Tayo, kung lalaki ka. Babae yung asawa ko eh. Buntis yung asawa ko. Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa yung masama. Wala kang ginabing masama. Babae yung asawa ko buntis. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Tapos yung lumang balita, anong gusto mong palagasin? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Utang ina mo ng politika. Ha? Hindi, Hindi. Masyado ka nag-ano eh. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ang tanong ko kasi, bakit pinupost niyo yung mga balita? Ha? Eh, balita yun. Hindi lang naman eh. Hindi balita yung gago. Pag balita bago, gago. O, eh, bakit ka nagagalit? Luma na ba yun? Utang ina mo, buntis yung asawa ko, nananakit ngayon. Ha? Utang ina ka. Ha? Oh, sige. Yan. Isang oras. Anong isang oras, attorney? Utang ina mo. Isang oras. Wag, Bigay ko sa'yo. wag mo akong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag ano mo. I-report mo. Oo, hindi. Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Oo, yan. Utang ina ka. Oo, okay yan ha. Meron ho akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against. Yan po mga kababayan, grabe no, isang damukal pong pagmumura at pag daw chinugi niya itong reporter na si Mel Sabio ay wala na raw pong ebidensya. Sino po ba ang talagang dapat pong convicted ng grave threat? Si BP Sara po ba? O yung nagsasalita na NBI ngayon na si Matibag pagdating po sa pananalita at pagbabanta? Mga kababayan. Si Vice President, buong pamilya niya, gobyerno ang nagpapabagsak at nagbabanta pati sa kanyang posisyon. Hindi po ba? Yung tatay nga niya nakidnap na eh. Pero pagdating po kay Matibag, matino po ang gobyerno ngayon at pati po siya ay matino. Matino po sila lahat. Pati po ang majority ng House of Representatives matitino. Matitino. Walang issue at walang bahid ng korupsyon. Silang lahat. At alam naman po natin ang asawa ni Melvin Matibag ay isang congresswoman na nakakasama rin yata at kasama rin yata sa napakalaki po yata nakatanggap ng insertion pagdating sa flood control. Hindi kaya? At alam din po natin na ang asawa ni Matibag, lumabas po yan sa Senado nung nakaraang hearing na isa po sa nag-endorso ang kanyang asawa na si Ann Matibag para po ma-impeach ang Vice President. Hindi po ba conflict of interest ito? Tapos meron pong isang NBI na tumayo rin po sa Senado para maging witness daw po, para ma-impeach din ang Vice President. At ngayon po, dapat daw po'y convicted na. Convicted na dapat ang Vice President. Ganyan po katindi itong tao na ito. Wala pa siyang nahuhuli, wala pa siyang napapatunayan, convicted na. Ganyan po ngayon sa ating bansa. Kaya nga po sinasabi ng ating mga kababayan, martial law na ba? Ito ba yung silent martial law? Matindi, no? Kaya nga po, ano aasahan mo sa gobyerno, mga kababayan? Pagka ganyang klase ang naglilingkod sa gobyerno, ano ang maihita natin pagka ganito po ang mga naglilingkod sa ating bansa? Ubod po ng tatapang. Ubod ng tatapang. Pagka sila na po ang issue at sila na po ang hinahanap at pinagbibintangan ng taong bayan na gumagawa ng mga anomalya, idadivert ang issue sa iba. Ganyan po ang trabaho po ng mga walang hiyang yan, di umano. Nabigyan po ng temporary kapangyarihan, akala mo po hindi na mawawala sa kanila. At umaasa naman po tayo mga kababayan, sa tamang panahon, kung ipagkakaloob pong muli ng may kapal na isa pong agila ng Mindanao ang mamumuno sa ating bansa,
sana po mga kababayan, isama po ito. Ito pong issue na ito at issue ng asawa ni Melvin Matibag. Isama po sana yan sa mauna ring imbestigahan. Hindi kaya lahat po sila, lalong-lalo po yung nakipagsabuatan po, yung nagsabuatan kung paano po kidnapin ng kanyang ama at dalhin sa dahig. Napaka-importante po yan. Dahil po nalagay sa kahihiyan ng ating bansa, ang ating soberenya, lalong-lalo po ang ating judicial. Nalagay po sa kahihiyan, mga kababayan. Samantala ngayon, yung ICC, isinusuka na po ng Amerika. Naidugtong lang po natin. Yan po mga kababayan, ang napakatapang at napakaangas po na si Matibag pagdating po sa sinasabing convicted na daw po dapat ang Vice President sa grave threat. Samantalang siya, mga kababayan, malinis na malinis at hindi pwedeng kasuhan ng grave threat dahil matino po siyang lingkod bayan. Hindi po ba? Panahon lang yan. Samantalahin mo na ang panahon mo. Hindi naman panghabang buhay ka riyan. Matibag. Hindi po ba? Matitibag ka rin, di umano. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa inyo pong mga nagbibigay po ng comment. Thank you po sa inyo. Sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po yung nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po tayo mga kababayan, ingat-ingat po kayo dahil po nakakaranas po ang ating bansa ng malawakang pagbaha at mapapamura ka na lang at mapapamura na lang tayo sa mga politiko na sinasabing maglilingkod sa atin at bibigyan tayo ng maayos na buhay at sitwasyon sa ating bansa. Pero nakakaranas po tayo ng ganito ngayon sa ating bansa at matagal na ito. Matagal na rin naman sila naglilingkod. Pero wala po nangyayari sa kanilang paglilingkod. Sila lang po ang umaasenso. Kaya ingat-ingat po kayo. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Ingat po kayo. Bye-bye.